Mga karirista, ako nga pala si George Cayabyab, ang Astro Boy ng Santa Barbara, Pangasinan, lipad karirista. Nahilig ako sa pag-iibon 2009 hanggang 2010 pumasok ako sa Racing Pigeon. Ginusto ko yung Racing Pigeon kasi nakakawala ng stress, tapos nakakaroon ka ng mga iba't ibang uri ng barkada, tapos challenging, makakabot yung ibon mo sa iba't ibang lugar. Noon kasi ang karera pa lang is malapitan, kaya-kayang uwian ng ibon. Hanggang nag-upgrade na rin ako ng ibon na pwedeng magipagsabayan sa malayuan. Kaya yung mga pag-ibon talaga is maganda. Nag-umpisa ko sa pag-ibon, yung kuluan ko ginagawa pa ng tatay ko, yung kawayan, kasi nag-aaral pa ako noon, elementary. Hanggang nahilig din ako sa mga street fight. Tapos itong kuluan ko ngayon, bali pang-apat na po ito. Ito namang kuluan ko galing din sa ibon. Tinalo ko to sa pooling, tapos mga overall ko sa pan race, overall sa race ng malalayo. Inipon-ipon ko hanggang nakapagpatayo ng bahay ng kalapati. Pero inuna ko po muna yung bahay ko pa bago bahay ng kalapati. Experience ko sa karera, marami po. Una po, sa training, nandyan yung magpupuyat ka, magpapagod, magagastos. Noon nakabike lang ako, nagtutos ako hanggang Tarlac mula Pangasinan. Tapos, siyempre, hindi mo mayakuan yung mga experience sa mga tao. Pag nananalo ka, inaangatan mo sila. Nandiyan yung mga sisiraan ka, ganito, ganyan. Ang lalamang ka. Pero sa akin, kahit saan pong club, kilala po ako. Napatas lumaro. Noong 2009 to 2010, talagang hirap po sa buhay kasi nagbibinta po ako ng isbuo ko noon. Naglalakad po ako, naglalako. Pagkatapos ko maglako, tatanggalin ko yung box. Ilalagay ko ulit yung training box ng ibon. Tapos kung alimbawa tumubo ako sa isang araw 300 pesos, yung pang 200 pang bahay, yung 100 pesos pang ibon. Kaya napaka-challenging sa gagaya ko noon na salat talaga. Tapos yung mga vitamins talaga noon wala kang mapupulot na hindi magandang vitamins kasi kukunti yung pang ibon noon. Malaki pong kontribusyon po ng pag-ibon ko sa buhay yung mga natatamasa ko po ngayon, kung ano pong mayroon ako ngayon, bahay, nakabili ako ng lupa, nagkaroon ako ng mga motor, tapos makabili po ako ng mga ibon, tapos nakakatulong din po sa pamilya. First mga achievement ko, 2009, 2010, mga pooling lang po. First trophy ko, 2012, first overall po ng North Race. 2018, champion Basco Batanes, yun po yung memorable race ko ng Basco Batanes kasi po ang ganda po ng pauwi ko. Tapos ang latest po na achievement ko 2020 is PFRPC, first overall po sa lahat po ng category. Tapos itong latest po is sa Alpha, Matnog Lap Champion, second overall, third overall YBOB. Tapos dalawang ibon ko nagsabay po ng final lap sa Matnog. Most memorable race sa aking pag-iibon is yung 2018 Basco Batanes race po ng QCHPE na naka-join po kay Sir MABC. Memorable race po ko po yun kasi unexpected po na magklaklak po ako ng maganda. Yung dati ko pang loop, yung kubo-kubo po. Nag-arm po ako noon alas 4. Tapos within 3:32 PM, umakyat po yung kapatid ko doon sa loop. Ginising na niya ako tapos napala niya na-clack yung ibon. Totally nung Basco Batanes, hindi ko alam na nandun na yung ibon ko, ginising na ako ng kapatid ko nung tapos na niya na-clock kasi naabangan niya yung pagdating kasi alam niya nakatulog po ako sa duyan. Then pagka-clock ko po marami na pong nag-comment na nag-congrats. Siyempre hindi po mawawala po yung mga basher. Pagkabuklat po ng pakpak, tinatakang po ng Batanes, tapos may video po na yung ibon is nasa Batanes. Kaya legit pong lumipad yung ibon, kaya doon po ako proud na proud sa ibon ko na yon. May 4 na po siyang inanak na puro champion, kaya doon po ang ibon na memorable race ko is yung Basco Batanes. Alpha po ang pinagkatiwalaan ko una po sa lahat. Ang tiwala din po sila sa akin, ginawa din po nila akong coordinator dito sa Santa Barbara. Wala po akong masabi sa pangunan ng Alpha. Una po sa lahat, transparent. Wala pong player, wala pong coordinator, wala pong VIP po, treatment. Lahat po talagang ibon is talagang lumilipad tapos sinasakay sa truck. Sa Alpha, yung final lap ko ng Matnog, yun po yung talagang nakakatindig balahibo rin kasi alas 3 pa lang nag-aantay na ako kasi sinabi ko dun sa asawa ko talagang yung ibon natin magpipik na pik yung ibon, maganda pagka-release, maganda pagpapakain, maganda pagpapainom, gagawa.
At ayun naman po, nag-clock po din po siya mag 340 something, dalawa pong ibon po magkasabay. First and second sa UB lap winner, tapos lap winner po ako ng Young Bird. Sa history po ng Pangasinan sa Matnog race, wala pong ibon na nagsabay na isang player simula nung karera pa. Simula 2009 na kumarira ko, mula noon, wala pong nakagawa ng ibon na mula Matnog magsabay na magandang speed. Mga karirista, abangan nyo po sa next episode. Tatalakay ko po ang paggamit ko po ng widowhood mula sa FEI Raffy Dub, the fanciest choice.